nito? Paano na tayo? Nasaan ang diskarte mo ngayon? Magaling na lalaki? Asan? Lahat ng diskarte mo? Palpak? Paano mo ang mga anak mo? Pwede ba tumigil ka na, Ani? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Mamaya kung anong isipin nila. Isipin nila na ganyan ba mga born-again Christian? Kung makabulyaw, dinig hanggang sa kabilang bundok. Ano naman ngayon? Wala akong pakialam sa kanila. Bakit? Nasasaktan ka ba sa sinasabi ko? Totoo lang naman ang mga sinasabi mo ah. Huwag mong isisi sa akin ang lahat na nangyari sa negosyo natin. Tandaan mo, dalawa tayo. Kasama kita sa mga pagpaplano at sa pagpapatakbo ng negosyo. Kaya huwag mong isisi sa akin ang lahat dahil dalawa tayo. Oy! Huwag mo nga akong dinadamay dyan sa kamalasang dala mo. Ikaw ang may kasalanan nito. Tumigil ka na sa pagbubunganga mo. Tumigil ka na. At bakit? Ano ang gagawin mo? Kasalanan mo lahat ng ito. Ayoko na. Ayoko na magmahal. Kailangan niya ako. Ito ba ang kapalit na pagmamahal ko ng tapat? Kasalanan ko ba magmahal? At bakit kinakailangan ko masaktan? Mga babaero, kayong mga lalaki, hindi ba kayo nakontento sa isa? Ayoko nang magmahal. Sabay ilag ah. Saan ako nagkamali? Nag-aaral ako. Nagsali ako sa mga dekalidad na Bible School. Pero bakit? Bakit? Ginawa ko naman ang lahat para lumago ang simbahan. Saan ako nagkamali? Sabihin niyo sa akin, ano ang kulang? Paparay. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ito ba ang masayang tunay? Ha 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 ha. Baka ang buhay Kristiyano ay kabiguan. Kabiguan? Kabiguan! Kawawa naman mga nilalang. Atin niyang alamin ang ugat at istorya ng mga kawawang Kristiyano na ito. Ito ba ang pinangakong pinagpalang buhay sa isang pamilyang Kristiyano? Bakit? Ano bang nangyari? Bakit bumagsak ang kabuhayan ninyo? Tignan mo to. Napakagandang negosyo ito. Ang laki ng ating kikitain. Nalugo halos ang pera i-invest natin. Sa maikling panahon lang, yayaman na tayo at payaman ng payaman. Oh, Han, sigurado ka ba dyan?
Tignan mo na magiging marketing strategy ko. Ayos na ayos ang lahat. Sigurado nang yayaman tayo dito. Han, masyado kang nalulunod sa mga pangarap mo. Bakit? Masama bang mangarap? Ala ka na atang bilib sa gwapo at madiskarte mga asawa. Abot kami na natin ang ating pagyaman. Hindi naman sa ganon, Han. Pero, pinag-pray mo na ba yan? Have you asked God about your plan? Alam mo, Han, sigurado namang i-bless ni God itong business natin. Tsaka isa pa, legal naman ang business na ito. Kailangan pa bang itanong sa Diyos ito? Hindi naman ito masama. At kapag lumago ang negosyong ito, sigurado namang magbibigay tayo ng blessing sa simbahan. Malaki-laki na rin love gift ang ibibigay natin kay pastor at sa mga workers ng simbahan. Sigurado naman to. Oh, sigurado ka naman dyan. O siya. Mukha naman decided ka na dyan eh. O sige, tuloy mo na. Ayan na, yayaman na kami. Ako si Christine, isang Christian, maganda, matalino, at may magandang trabaho. Halos, kumpleto na ang buhay ko. Maliban lang sa isa. Wala pa akong love life. Ay nako, Christine. Wala daw love life. Eh, madama namang humahalagid sa'yo dyan. Alam namin, kinikilig ka. Eh, wala naman pang pihikan. Hindi naman sa pihikan. Ang number 1 requirement, dapat Christian siya. Pag hindi, big no siya sa akin. Talaga lang ha, maniwala ako sa'yo. Eh, itong papalapit, big no din ba sa'yo? Ayan, papalapit na siya. Hi, Christine. Ito si Josh. Guwapo, simpatiko, sweet. Kinakikiligan ng mga babae dito sa office. Kaya lang, hindi siya problema. Hindi siya Christian. Ang sabi kasi sa Biblia, huwag makikipamatok sa di mananampalataya. Eh, ano ngayon kung hindi siya Christian? May spark ka namang nararamdaman sa kanya, di ba? May kilig, di ba? Oo nga. Ayaw mo ba sa akin? Ano pa bang hahanapin mo sa isang tulad ko? Sundin mo ang sinasabi ng iyong puso. Gusto mo din ako, di ba? Pagpipray ko muna kay God. Kung ikaw talaga ang will niya para sa akin. Matino naman ako ah. Mamahalin kita. Higit pa sa iyong inakala. So ano tayo na? Hindi mo ako sasaktan. Hindi! Promise? Promise. Sige na nga. Tayo na. Ano? Ano sabi mo? Ang sabi ko, tayo na. As in, tayo na talaga? As in, Yahoo! Programs? Mag-i-implement na naman ang mga bagong program sa church? Bagong activities? Tapos di naman mag-workout? Oo nga! Ito si Pastor
hindi na makasablay. Magbababa na mga ipapatrabaho. Ala namang nangyayari. Nakakapagod na nga eh. Wala naman nangyari. Parang ayoko nang gumawa eh. Sana lang kaya lahat. Nagreklamo ba kayo? This is our church. You are my co-workers. This is the plan. This is the program for the church. Ang tanong po, Pastor, is this the plan of God for our church? Is this what the scripture says about the church? Naibabad po ba sa panalangin nito, Pastor? Have you heard the voice of God? O ang lahat ng ito ay tungkol lang sa inyo. Napapagod na po kami, Pastor. Wala namang nangyayari eh. We almost quit. Yes, English. Ganyan na. Ang empleyado, tumasa kayo sa inyong sariling dunong at kakayahan. Tama nga naman magplano. May nakalimutan nga lang kayo. Ang Diyos nyo! Ang Diyos nyo! Ang Diyos nyo! At yun ang masayag doon. Maging sarado ang iyong tenga sa tinig ng Diyos. Magbulag-bulaga kayo sa kanyang mga salita. Magmatigas kayo! Mga dugo, sirang kabuhayan at sirang pamilya, wasak na damdamin at unti-unting pagwasak sa isang simbahan. Pagsawalan ng mga Kristiyano, gusto ko yan. Hindi na kayong makakabawi sa inyong kabubuan. Pero hindi pa huli ang lahat. Oo, nagkamali kami. Dahil umasa kami sa aming sariling kakayanan. Nagplano kami sa ganang sarili lamang. Hindi ka namin isinali. Patawad. Hindi man lang namin kayo tinunod. Us. Speak to us. We are listening.
forgive